Amen. All right, shall we all stand, please? Turn your Bibles, please, in the book of 2 Timothy, chapter 3. Kung babalik niyo yung sound kanina, mas maganda yan. Okay? Thank you. 2 Timothy. Dito yung sound ko kanina umaga eh. Chapter 3, we will begin reading from verse number 14. Okay. 2 Timothy chapter 3, verse number 14. Now let us understand and be reminded that the book of 2 Timothy is the second letter of the Apostle Paul to Timothy, encouraging him, coaching him in the ministry. Okay. I'm going to talk to you tonight about the importance of another man. I'm talking about another person in your life. And that we must also understand how to choose, and we must learn how to choose the right person that you will be with, that will accompany you, that you can talk to and seek counsel from. Okay? Mahalaga po ito, mga bagay na ito. 2 Timothy, may sound ba ako rito? Yeah, okay. 2 Timothy chapter 3, verse number 14. Are you with me now? But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita na binasa po namin. Salamat sa mga narinig po namin music. Salamat sa nakita po namin magandang performance ng presentation sa hapong ito. And thank you for the presence of your people as well as the presence of our first-time visitors tonight. And I pray, Father, to please give me the voice. Please, I beg you. We need it. Your people need to hear it. Gamitin niyo po ako sa gabing ito, O Diyos, to encourage your people and to let them understand kung anong meron po kami sa buhay namin. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right. Again, what we have just read, mga kapatid, ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. And kapag ka binasa niyo po yung whole chapter ng book of Timothy, mga kapatid, I'm talking about chapter 3 of the book of Timothy, makikita niyo po ang mga karugtong niyan na si Paul ay meron po siyang present kay Timothy na mga taong hindi naging blessing. Okay? And aside from that, mapapansin nyo sa binasa natin sa verse number 14, the
si Timothy ay meron lamang po siya, ini-encourage siya ni Paul na magpatuloy. In other words, meron siyang sinimulan. Okay? At merong nagsimula sa kanya. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? One more time. The fact na sinabi ni Paul kay Timothy, continue. Now, alam niyo kung bakit mga kapatid? Look in verse number 12. Number 12 again is the continuation of the narration of the Apostle Paul according to the experience of the Apostle Paul. Okay? And then verse number 12, sinasabi niya kay Timothy, ang sabi niya, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Okay? All that will live what? Godly. Okay? Kung ikaw, Timothy, alam ko mamumuhay ka, dapat ka mamumuhay na godly. But bear this in your mind that you will suffer persecution. Okay? You will suffer persecution. Now, as you see it, mga kapatid, tingnan nyo mabuti, subaybayan nyo mabuti ang ating binabasa po rito. Tingnan nyo sa verse number 13. Evil men shall what? And evil men and seducers shall what? Wax worse and worse, deceiving and being deceived. Okay? Now, deceiving and being deceived. Grabe. Kaya nagiging, yung worse magiging worse kasi yung deceive, lalo pang madideceive. In other words, hindi nagagaling yung mga nadideceive. Okay? Now, do you understand? Nakikita niyo po ba yung tao na ang buhay na ito ay meron pong deceiver? Okay? At yung deceiver ay hindi magtititigil mang-deceive. Pero hindi lamang po yung nakakatakot doon. Ang nakakatakot ay yung deceive na madideceive pa uli. That's why we must be careful not to be deceived. Because once you are deceived, you will continue to be deceived. And so, after this, si Apostol Pablo, sinasabi niya na, all right, ikaw naman, but, he said, mula sa kalagayan at kapanahunan na ito, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. You see, you understand na si Timothy po ay inalagaan ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Siya ay hinubog salita ng Diyos. But you know what? Hindi po natin, kapatid, maitatangi na maraming lumalaki sa Sunday School na nung lumaki sila, ay umalis po sila doon. Sa nakalakihan po nila. Alright? Now, one more time. Okay? Maraming mga lumaki sa Sunday School. So, I've seen it here, kapatid. Marami. Nakita ko po yan. May mga lumaki dito sa Sunday School, and then mula sa Sunday School, nung lumaki, napunta po sila sa academy, at mula sa academy, pagka-graduate nila ng academy, nawala na sila. Okay? Nawala na po sila. So, may mga pagkakataon sa buhay nila, naturuan sila ng tama, at naitanim sa kanila ang tama, natanim sa kanila ang salita ng Diyos. There are some people also na hindi naman lumaki, but tumagal kayo sa simbahang ito. Tumagal sila sa simbahang ito, nakatanggap din sila ng salita ng Diyos, natamnan din sila ng salita ng Diyos, and then lumayo. You see, now do you understand na may mga tao, mga kapatid, na pagka ang kanilang pakiramdam, na pagka sila'y nalayo na sa church, ang buong akala nila na wala na lahat ang natanggap nila mula sa Panginoon. You see, alam niyo kung bakit? It depends on kung sino ang nagiging kasama mo o naging kasama mo pagkatapos na mapahiwalay ka sa naririnig mo. Alright? Now, dalawang bagay ang makikita po natin dito. Si Paul at saka si Timothy. Okay? Paano tinitignan ni Paul si Timothy at paano tinitignan ni Timothy si Paul? Alright? And that's something, mga kapatid, na sa banda na ito, mga kapatid, sa panahon na ito, makikita po natin na si Paul
nakikita niya si Timothy. Nakita niya si Timothy na bata pa at alam niya kung saan nanggaling si Timothy. Alright? Follow me carefully. Now, si Timothy na subaybayan ni Paul. Alam ni Paul na si Timothy ay may nakatanim sa kanyang sarili. Alam ni Paul, maliwanag sa binasa po natin. In fact, sa chapter 2 ng 2 Timothy, makikita nyo pa rin yung encouragement na tinatawag ni Paul si Timothy na isang anak. Alright? Thou, in verse number 1, chapter 2, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. You see, now, do you understand kung nasaan yung grace, kung anong klaseng biyaya na meron siya, si Timothy? Biyaya na galing kay Kristo. Alright, pero yung biyaya na yon, still, kapatid, nakikita ni Paul kay Timothy. Alright? Now, follow me carefully, kapatid. Huwag niyo hihiwalayan to. Alright, si Paul may nakikita kay Timothy. Nakikita niya ang biyaya ni Kristo sa buhay ni Timothy. Let me ask you a question. Alright? Para masakyan nyo kaagad, mga kapatid. Pagka tumingin ba kayo sa isang kaibigan nyo, sa isang kasama nyo, sa isang kapatiran nyo, nakikita nyo ba ang biyaya ni Kristo sa kanyang buhay? Now, this is so important, kapatid, because, you know, you cannot encourage anyone if you cannot see anything. One more time. You cannot encourage anyone if you cannot see anything. There's no doubt, but that's why in chapter 3 of the book of 2 Timothy, in verse number 14, so binasa po natin sa verse number 14, ang sabi ni Paul kay Timothy is to continue. Continue, magpatuloy ka. Bakit? Alam ko na meron ka. So si Paul may nakikita, mga kapatid, kay Timothy. Alright? Na hindi po nakikita ng iba, na kung iba ang makakakita sa kanya, kapatid, hindi makikita yung biyaya ni Kristo sa buhay ni Timothy. That's why I'm telling you, it's so important that you must learn to choose a company. You see, na itong kaibigan nyo, na itong kasama nyo, ay nakikita pa rin sa iyo yung biyaya ng Panginoong Kristo. Now, do you understand kung paano tinignan ni Moses si Joshua? Joshua was nobody until he met Moses. You remember that? And Timothy was nobody until he met Paul. You see? Bakit, kapatid? And you are nobody until you met somebody and brought you into this church. Bakit? Marami po tayong nakakasama, kapatid, na hindi yung biyaya ng Panginoon ang nakikita sa atin, kundi ang nakikita sa atin yung ating kasalanan, yung ating kahinaan. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nakita ni Paul kay Timothy yung biyaya ng Panginoong Kristo. Listen, for by grace are you saved through faith. And that's not of yourselves. Kasi kung ang biyaya, kung hindi natin makikita ang biyaya ng Panginoon, wala tayong lakas ng loob na makakita ng pag-asa sa kapwa natin. Marami mga magulang nais ko sabihin sa inyo, kung hindi dahilan sa biyaya ng Panginoon at kung titignan mo lamang yung kahinaan ng iyong anak, wala kang makikitang pag-asa sa iyong anak. Pero salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng spiritual eyes ng Panginoon. Spiritual eyes that we can still see the blessings in the person, in our kids, in our children, sa ating mga kasama sa buhay, mga kapatid, na ang ibang tao hindi po makikita nila yan. You see, it's a blessing. Again, Timothy was nothing. He was nobody until he met Paul. Elisha, if you can remember, was nobody until he met Elijah. Come on. Now, listen. Yung kanilang buhay, kapatid, ay na-shift. You understand this? Follow me carefully. Yung buhay ni Timothy
ay nasip sa ibang kalagayan nung na-meet niya si Paul. And that's something. Maraming mga tao nakampante na sila sa kanilang kalagayan. Maraming mga tao na akala nila ang pag-asa na lamang nila ay nandito na lamang. Wala na sila, ang buhay nila hanggang dito na lamang. But when they met somebody na nakakakita ng nasa loob nila at hindi lamang yung nakabalot sa buhay nila, nagkaroon ng pag-asa ng kanilang buhay at na-shift yung kanilang buhay sa mataas na uri ng pamumuhay. Come on, talk to me if you can. There is somebody in this auditorium tonight that can testify. Had it been for somebody who met you and brought you to the church and discipled you, you will not be able to make it tonight in this auditorium. May mga kasama ako dito sa stage ngayon, maputid, na wala silang kaalam-alam sa kalagayan nilang ito. But because they met somebody, God shifted their life into another form, another stage, another level of life. Yeah. When they met the right people who has the capacity and were able to speak something and unleash the gift of God on the inside of them, now they were changed. Nagkaroon sila ng bagong buhay, kapatid. Bakit? Napakahalaga na makamit po tayo ng tao, mga kapatid, na they have something. Mula sa kanilang pananalita, God gave them the gift of discernment, that they can discern na ang taong ito may pag-asa, may magagawa ang tao. Ngayon maaaring walang ibang makikita kundi ridicule. Wala kami makikita kundi yung pangangantya o pangungutya ang makikita. Wala pag-asa ito. Itong tao ito. Ang pangit mo. Maghintay-hintay ka lang. Maghintay-hintay ka lang. You know what? Because kailangan lamang, listen, don't get discouraged kapag ka nakakarinig kayo ng pangungutya. Don't get discouraged kapag ka nakakita kayo ng finger na nakaturo sa inyo at nagkukondem ng buhay nyo. You know what? Because all they can see ay yung nakabalot sa iyo na kahinaan mo. But they cannot see the grace of God. And that grace of God can work and work and work and change you and make you sa anong kalagayan mo ngayon and better than you. All right? The greatest thing that a person can do for you is not to give you their treasure, but to reveal you your own. Yan ang kailangan mo. Yan ang nakita ni Paul kay Timothy. Kinakailangan i-reveal ni Paul kay Timothy kung sino talaga siya. Ano talaga siya? Ano ang buhay mo, Timothy? Sino ka talaga? Alam mo ba, naiisip kaya ni Timothy, kapatid, na isang araw ay magiging pastor siya? Naiisip kaya ni Timothy na siya ay gagamitin siya ng Panginoon? And by the way, let's go back to the life of the Apostle Paul. A persecutor. Sino ang magmamahal sa kanya? At sino magsasabi pa? Sino pang tao at ano pang mata ang natitira na pwedeng sumilip kay Paul na si Paul ay mabuting tao? Wala na, kapatid. Wala na. Wala nang makakita maliban sa Panginoon. And it's by the grace of God. Many times the Apostle Paul was talking about the grace of God. Nung siya nagsuffer ng persecution, ang sabi niya, it's the grace of God. You see? So makikita nyo na isang taong ito na nakakita ng buhay natin, mga kapatid. Katulad ni Apostol Pablo, kung paano niya nakita si Timothy. Nakita niya yung buhay ni Timothy, may nakikita ako sa iyo. Alam kong gagamitin ka ng Panginoon. Magpatuloy ka lang. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. And then he mentioned the materials
na maghuhubog at magpapalabas doon sa totoong Timothy. Do you understand that? Look in verse number 16. What is that? All scriptures. That's all you need, Timothy. That's all you need. Kapatid, nais kong unawaan nyo na napakaraming tao ngayon, hindi nila alam na sila'y magiging blessing pa rin. Ang nasa isip natin sa panahon na ito, minsan makatanggap tayo ng blessing kasi it's Christmas, pero hindi natin iniisip na pwede pala tayo maging blessing kahit nakatiting lamang tayo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ang hindi natin ang nakikita lamang natin ay yung panglabas na nakabalot sa tao. Kahinaan at kalakasan. Alin yung kalakasan na tinutukoy po natin, mga kapatid? Yung kayamanan ng tao. Yung abundance ng tao. Sa panahon na ito, meron nag-a-abound sa material na bagay na iniisip lamang natin sila lamang ang pwedeng maging blessing. At yung hindi nag-a-abound sa material na bagay, tinitignan natin na hindi tayo pwedeng maging blessing. But you know what? It is just a picture, kapatid. Pinapakita ko lamang po sa inyo yan na may mga taong nababalot sa kanyang kahinaan, pero may mga tao namang nababalot sa pandaraya ng kayamanan. Okay? Pero alin po dito at ano ang ginawa ni Paul kay Timothy? This one here. Okay? Ni-reveal ni Paul kay Timothy kung sino talaga siya. Timothy, that was known the full scripture. When you are a child, okay? Sapat na yun. Nung maliit ka pa, nung bata ka pa, that's it. Nandyan yan sa'yo. Nababalot lamang yan ng hiya mo. Nababalot lamang yan ng iyong kahinaan. Pero nandyan ang biyaya ng Diyos sa iyo. Ang nakikita ko na kung gagamitin mo ang biyaya ng iyan ng Diyos sa buhay mo, maraming mapapapala. You are a blessing. Isa kang parang ginto na nakabalot lamang sa lupa, sa putik. Pero yung ginto, kahit na po, kapatid, balutin mo yun ng putik, balutin mo yun ng karumihan ng mundong ito, kapatid, ang loob niya ay ginto pa rin. Ganon din ang diamond, ganon din ang mga precious stones. I'm simply saying na maaaring ngayong gabi, mga kapatid, somebody here can testify na dati ang buhay nyo, nababalot kayo ng weakness, nababalot kayo ng putik, ng kasalanan, but in you, there is a blessing. You're like a gold na nababalot lamang ng putik, na kung tatanggalin lamang yung putik, lalabas yung ginto. Kung tatanggalin yung putik, lalabas yung precious stone. Kung tatanggalin yung putik, lalabas yung silver. Lalabas yung diamond. You know what? All the people can see is the dirt. Yung putik. Oh, wala nang pag-asa ang taong ito kasi putik eh. Wala nang pag-asa ang taong ito kasi ang nakikita ay putik, ang nakikita ay kahinaan. See? Pero si Paul, ibang nakita niya. Ang unang-unang nakita niya kung saan galing si Timothy. That was known. That from a child. Alam ko kung anong meron ka. Alam ko kung anong klaseng ginto meron ka. Na kung yung isang bagay na yun, makikita mo lamang, you are a blessing. You are a blessing. You are, there is, kung if you can only realize na pagka natanggal yung kahinaan mo, listen now, lahat po tayo rito may kahinaan. Ang hindi po natin nakikita yung pride natin na nakabalot sa kayamanan ng Panginoon. Na kung tatabasin mo lamang yung pride na yun, mga kapatid, lalabas ang totoong ikaw. Maaaring sa pasimula, ikaw ay mahina. Huwag kang matakot na sa una, pag natanggal mo ang pride, lalabas yung totoong ikaw at sasabihin, ganyan ka lang pala. So what? At least from there, magsisimulang mag-shine ang isang silver. Magsisimulang mag-shine ang light ng Panginoon. And that's a real you. That's a real you. Yan ho ang binuksan ni Paul sa buhay ni Timothy. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, kailangan mo ng Apostol Pablo. You need somebody, kapatid, na makakakita ng totoong ikaw. Did you get that?
You need somebody na merong biyaya ng Diyos, na makikita ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Now listen, if you are saved tonight, listen, nakatanggap po tayo ng biyaya ng Panginoon. We already received the blessings of God. We already received the gift of God. We have the grace of God. At ang biyaya ng Diyos, tandaan po natin, hindi po yan nawawala. Every day, nire-recognize yan ni Paul. Every day, nire-recognize po yan ni David. Lahat ng mga great men sa Bible, nire-recognize nila na ang biyaya ng Panginoon every day, yan po ay nagpapatuloy at yan ay lalong lumalago. Listen, huwag nating ilagay sa isang tabi ang sinasabi na ang ginawa ni Paul kay Timothy. He can be a blessing. What I'm saying right now, bawat isa sa atin dito ay kailangan natin ng Paul. Kailangan natin ng Moses. Kailangan natin ng Elijah. Kailangan natin ng isang tao na makakakita ng buhay natin at magsasabi, may ginto ka, kaya lang nakabalot sa putik. Pero, sabi ni Paul kay Timothy, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for what? For what? For correction, for doctrine, for correction, for reproof. Now listen now, here's the thing. Yung nakabalot na ginto sa putik, ano maglilinis doon? Here. Now do you understand, kapatid, na in this church, hindi tayo rito, mga kapatid, nagkukundina ng kasalanan ng iba. But we're trying to expose it para makita po natin at mahugasan at para lumabas at kuminang ang totoong ikaw. Kapatid, huwag nating itago ang sarili natin sa pride. Huwag nating itago ang sarili natin sa maskara ng isang bagay na hindi nagpapahayag ng ating katotohanan, mga kapatid, sapagkat there is a man that you can trust. There's a person. You've got to find a person na pwede mong pagkatiwalaan, na magsasabi sa iyo ng tunay na ikaw magpapalakas, hindi magbibigay sa iyo ng kayamanan, hindi mag-o-offer sa iyo ng convenience, hindi mag-o-offer sa iyo ng kagandahan ng buhay, kundi yung taong yun ang magre-reveal ng totoong ikaw. And if I can only open your eyes and show you the gift that's on the inside of you, do you understand that there are treasures in you? Treasures na nababalutan lamang ng weakness mo. Treasures na nababalutan lamang ng mga bagay na nakikita lamang, na pangkaraniwang nakikita ng mga tao na panlabas. But you know what? Kapag ka pumasok ka simbahan na katulad nito, may makikitang kakaiba sa iyo. Do you understand? Sino ang nag-dream? Sino sa mga kabataan ngayon inaakala ninyo na isang araw magkakaroon kayo ng ganyang klaseng kasuotan? Na isang araw ay pwede pala kayong gamitin ng Panginoon. Na isang araw ay pwede pala kayong tumayo doon sa mga eskwelahan at pwede kayong mag-preach. Sino? You see, sa kabataan ang makikita lamang nila pagka nalulung ka na sa drugs, hanggang drugs ka na lang. Pero hindi. Kapag as long as you can see the grace of God in you, mas malaki ang magagawa ng biyaya ng Diyos. You see, there's an encouragement. You can be an encouragement to others. You can be a healer of a broken heart. You can be a blessing. You can be a blessing. Pero ang kailangan lamang po, mga kapatid, sa blessing na yan, kinakailangan mo lamang i-turn yung light. Kasi nakatago yung blessing na yun sa kadiliman ng buhay mo. Pero pagka na-switch on mo, yung liwanag, kapatid, yung ilaw ng Diyos sa kadiliman ng buhay mo, doon mo makikita ang buong picture ng buhay mo. And that you will be shifted to another level of your life. Woo! Brethren, you need someone. You need somebody. Don't say, yeah, I can live by my own. No, you can't.
Kailangan mo na isang bagay, kailangan mo na isang tao na makakakita ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Na kinakailangan ng taong ito, alam niyo ba may mga tao nakikita yung kasalanan tapos i-condemn ka? May mga tao naman nakakita ng kasalanan na pagka sinabing, alam kong may problema at may kahinaan ng taong ito. Pero pagka napanindigan niya, napatibay ang kahinaan niya, pagka yung kasalanan na yan ay mawala sa kanya, lalabas yung kagintuan niya, lalabas yung yaman niya, lalabas yung totoong siya, at makikita mo na yan ay isang kapakapakinabang sa harapan ng Diyos. Ang sinasabi ko lamang dito mga kapatid, you better watch kung sino ang taong kinakasama mo. Kung sino ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Watch out! Tignan mo, baka ang taong pinagkakatiwalaan mo ang nakikita lamang yung kahinaan mo, and some of the people take advantage of your weakness. They will not help you with your weakness, but they will condemn, and not only condemn, they will take advantage of your weakness. Get away from people that these people, they can only see your weakness, your sin, and take advantage of your weakness. Get away from the people. I said, get away from the people. Get away from those who are taking advantage of your weakness. There are Timothys in this auditorium tonight that can see the grace of God in your life. And from there, pwede kang tulungan tumayo. From there, pwede kang tulungan na tanggalin yung dirt doon na nakakabit, nakapaligid sa ginto. From there, pwede kanyang tulungan at siya na ang magsiswitch on ng light sa kadiliman ng buhay mo at magsisimula kang makakita ng pag-asa sa iyong buhay. Watch out. So nakikita niyo po mga kapatid, paano ka tinitignan ni Timothy? Minsan kapatid, naasar tayo at napipressure tayo. Para bang, nai-stress ako kasi palagi na lang akong pinagsasabihan. Minsan napapagod ka sa ganun. Alam niyo yung mga taong ganyan nagsasalita sa inyo, may nakikita yan sa inyong kakaiba. Kapag ka mga magulang nyo, mga kabataan, nagsimulang magsalita sa inyo na magsalita at binibigyan kayo ng counsel, may nakikita sila sa inyong kakaiba. Kapag ka ang kaibigan ninyo nagsalita sa inyo at kinounsel kayo unto holiness, unto sanctification, may nakikita sa inyo na potential, na isang bagay na pwede kayong gamitin ng Panginoon at pwede mag-shine sa buhay ninyo. Listen, don't get tired of them. I said, don't get tired of them. Because they are the right people na hindi man sila makapagbigay ng pera sa inyo, hindi man sila makapagbigay ng karangyaan sa inyo, hindi man sila makapagbigay ng convenience sa inyo, but they can reveal yourself. They can reveal who you are. And you can see who you are. Makikita mo yung totoong ikaw. At pag nakita mo yung totoong ikaw, doon magkakaroon. Yun ang napakaganda doon mga kapatid. Na pag nakasama mo yung isang taong gano'n, magsishift ang iyong buhay for the better. Hindi magsishift sa buhay na pababa, going down, kundi going up. Yun ang magandang kasama mga kapatid. You see, sometimes makikita nyo mga kapatid, just be natural. Okay? Now, si Paul here, mga kapatid, naunawaan niya ang pamumuhay kay Kristo. Natural ang ginagawa niya lamang, mga kapatid. But you see, ang isang natural na tao, mga kapatid, na nakikisama, nagtuturo sa inyo, nakikita niyo walang pagbabago sa kanyang buhay, consistent siya sa kanyang lifestyle. Pag yan ay nawala sa buhay ninyo, hahanapin niyo. Hahanapin niyo. Sometimes hindi natin pinapahalagan habang available siya. Pero pagka nawala na yan, doon mo makikita ang kawalan sa buhay mo. Parang ano yan, umiinom ka ng supplement. Pag umiinom ka ng supplement, parang wala lang. Pero gusto mo malaman na yan ay effective sa buhay mo, tanggalin mo ng mga 1 buwan. Tignan mo yung kilos mo.
Tignan mo yung mga kasuan mo, alin ang mga sasakit sa mga katawan mo, bahagi ng katawan mo. Same thing. Pagka nawala ang taong nakakakita at nagpupush ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo, makikita mo yan pag nawala na yan. Now listen, you've got to learn to choose a company. Yung makakasama mo, is he revealing yourself or is he taking advantage of yourself? Huh? All right, one more time. Is he revealing yourself or is he taking advantage of yourself? See? Kapatid, nakita ko, tinitignan ko itong pagkakataon na mabuti si Timothy, mga kapatid. Nakikinig siya kay Paul. Tinatanggap niya na kay Paul ay may natutunan siya. Tinatanggap niya na isang araw si Paul ay mawawala at dumating siya sa punto, mga kapatid. Tandaan po natin na ang book of 1st and 2nd Timothy ay sulat na yan ni Paul kay Timothy sa huling panahon ni Paul. Remember, at the end of the book of 2 Timothy, nakalagay po dyan, mga kapatid, I'm ready to be offered. But he said, I have fought a good fight. I have fought a good fight. At isa sa ipinaglaban ni Paul, kapatid, ay ang buhay ni Timothy. Oh, I'm telling you, isa sa kagandahan na pinamuhay ni Paul ay noong panahon na pinaglaban niya ang buhay ni Timothy, na minake niya, mga kapatid, si Timothy na maging isang preacher. Sinamahan niya si Timothy sa kahinaan, sa panahon ng kahinaan pa ni Timothy. And that from a child, that was fully known, this scripture. Yeah, alam mo na yan. Alam kong meron ka na dyan. Alam kong may biyaya ang Panginoon dyan. Kinakailangan lang i-switch on ko yung light. At pag nakita mo kung anong klaseng buhay meron ka, you will live godly in this present wicked world. Kailangan mo, tandaan niyo po ito, huwag tayong magmalaki na kaya natin na mag-isa. Inuulit ko, mga kapatid, Joshua was nobody until he met Moses. Timothy was nobody until he met the Apostle Paul. Elisha was nobody until he met Elijah. Who are you now? Sino pwede yung masasabi ako? Hindi naman ako ganito until I met or I met her, I met him. Salamat yung iba sa inyo, you can testify, magpapasalamat kayo sa mga asawa ninyo na nagdala sa inyo sa sambahan na ito. Magpapasalamat kayo sa mga asawa ninyo na noong araw akala nyo hanggang alak na lamang kayo, hanggang sigarilyo na lamang kayo, hanggang bisyo na lamang kayo. You're nobody until you met your spouse. Young people, you're nobody until you met that somebody that brought you here. Come on, somebody can testify. Now listen, there is a treasure hidden within you. May treasure dyan sa iyo. May maganda. Believe me. Yes. Maaaring hindi man kayo nakarating ng high school, hindi man kayo nakarating ng college, nakatira kayo sa hindi tira ng mga mayayaman. Pero nais kong sabihin sa inyo, hindi yun ang tamang judgment para sabihin na wala kang pag-asa. Ang pag-asa ay nasa biyaya ng Panginoong Kristo na ang makakakita lamang nito, mga kapatid, ay yung naniniwala kay Kristo. And as long as we believe in Christ, there is hope. Merong makakakita niyan. Merong nakakakita niyan. Kinakailangan lamang, mga kapatid, ngayong na-enlighten tayo ngayong gabi, maghanap tayo ng kakilala natin. Totoong kakilala. Listen. Here's the deal. Alam kong may mga kasama na kayo eh. Alam kong meron na kayong mga kinikilala rito, mga kapatid. Pero here's the deal. Tignan nyo mabuti. Anong nakikita ngayon ng mga kinakasama ninyo?
Anong nakikita nyo ngayon, young people, sa inyong mga kasama, mga kaibigan ninyo? I'm talking about your friend here. I'm talking about your company here. Huwag na nating ilayo. Huwag na nating dalhin sa eskwelahan. Yung kasama na natin dito. Ano ang nakikita sa inyo? Nakikita ba nila ang biyaya ng Panginoon na nandyan sa puso mo ngayon, nandyan sa buhay mo, na bagamat meron kang kahinaan, pero hindi niya papansinin ang kahinaan, sapagkat ang sabi niya, ang ginto ay nakabalot sa kahinaan mo. That if we can only put that weakness, put that dirt out from that gold, the gold will shine. Did you get that? Kapatid, yan ang dapat po nating makita. Sino kasama natin ngayon? Kasama na wala na kayong pinag-uusapan kundi yung kahinaan na nakikita niyo sa ibang tao na pinag-uusapan. Get away from those people. I said, get away from those people that they can only see the appearance of the evil, but they cannot see the grace of God. Listen now, don't you ever forget that the grace of God is always greater than the evil appearance of this world. It's always greater. Oh, maraming beses na nakikita na lamang po natin yung kahinaan ng kapwa po natin na nakakalimutan na natin na may power pala ang biyaya ng Diyos. Sino ang kinakasama mo ngayon na pwede mo sabihin, yeah. Minsan, mabubulaga ka na lamang eh. Wow. Ba't niya nasabi yun? Pero totoo yun. Do you understand? Na may mga katotohanan tayong naririnig patungkol sa atin na masakit sa atin, pero dapat nating paniwalaan. You find a friend or a company that is able and has the capacity and able and has the ability, able na maipakita sa iyo yung dulo ng buhay na tinatahak mo. Now listen to me, here's what I'm saying. Makinig kayo na mabuti, lalo sa mga parents, makinig kayo na mabuti. Sapagkat kapag meron kayong maling konsepto sa kasama ninyo, na walang ibang nakikita lamang kundi yung dirt sa labas, at hindi nakikita yung gold sa loob na nababalutan ng dirt, ng lupa, ng dumi. Okay? Mali ang konsepto ng lahat na makikita mo. Okay? Now, listen to me now. Here's what I'm saying. Huwag niyong kakalimutan na lahat tayo rito ay may mga bagay na dapat i-level up. Dapat baguhin, dapat i-improve. Okay? Bakit? Para lumabas yung totoong tayo. Remember, from the very beginning, always go back to the very foundation of your life. What is the foundation of your life? And that you are made or created in the image of God. That's the very foundation. Now, kung lilinisan ka ng gusto, kung aayusin ka ng gusto, sino at the end of your life, sino ang makikita? The image of God. Alright? Pero kapatid, ang problema natin ganito. Pag pumupunta rin, makinig kayo mga magulang, sapagkat weakness nyo to. Trust me with this. Na kapag ka medyo tinuturuan ang anak nyo, lalo na ng mga leaders, lalo na ng mga nagbivisit sa inyo, mali ang nakikita ninyo. Ang nakikita ninyo ay pinipersonal yung anak ninyo. Kapatid, believe me, nung wala pang asawa sila John Hill at si Maki, sabi ko, sino man makakita sa inyo dyan, sapat hindi ko nakikita yung mga yan. Pag nakita nyo may ginagawang kalukuhan, sawayin nyo, pagalitan nyo, ano man gustuhin nyo, basta may ginawang kalukuhan, go ahead. I'm giving you the permission. You see, sapat hindi ko na kilala yan, pag wala na sa mata ko eh. May nagsabi ng ganyan, ako kilala ko ang anak ko kahit hindi ko nakikita. Ayun. Dismiss. But anyways, eto po sinasabi ko sa inyo. Kapag ka nandito kayo
ang nasa puso ng Panginoon ay palabasin at ibalik tayo sa imahe ng Diyos. Sapagkat ang imahe ng Diyos ngayon na nasa atin ay nababalutan na ng karangyaan ng mundong ito. Nababalutan na pati ng mga kahinaan natin bilang isang tao. Kahinaan ng flesh. But, if we will just, sabi nga ni Paul, patayin ang flesh na ito, doon lamang po lalabas ang spiritual. Okay, paano po yan mga kapatid mangyayari? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. And you understand, so sad kapatid, na ang mga taong nakakakita ng ginto sa buhay ng inyong mga anak na nababalutan ng dirt at nababalutan ng kadiliman, yung dapat na magsiswitch on ng light sa buhay ng anak mo, ay pinagdududahan nyo pa. Pinagdududahan nyo pa na namimersonal at nag-i-spy sa anak ninyo. Kapatid, tanggalin nyo yung mga bagay na yan sapagkat kung walang magsiswitch on ng light sa buhay ng anak ninyo, hindi makikita ng anak ninyo yung ginto sa buhay niya na nababalutan ng kadiliman sa buhay niya. Are you getting the point? In other words, kailangan ng anak nyo ng Timothy. Kailangan ni Joshua ng Moses. Kailangan ni Elisha ng Elijah. Kailangan ni Timothy ng Paul. Kailangan ng anak mo ng leaders. Kailangan ng mga anak mo ng mga taong may capacity, may ability na makakita ang dulo, makakita kung anong nakabalot dyan sa biyaya ng Diyos na kaya hindi mapakinabangan sapagkat walang ibang nakakakita. At kayong mga nandito, mga young people, maging sa mga magulang, forget it. Kung may nagre-reveal sa buhay niyo ng kahinaan ninyo, it is because they can see something in you that one day you can be an encourager. There is treasure in your life. There is treasure that lies within you. Hindi mo lang nakikita kasi nakabalot. Kaya may mga taong willing na mag-sacrifice para matanggal lamang yung balot na yan. Same thing ang ginawa ni Paul kay Timothy. Thank God for Paul. Thank God for Moses. Thank God for Elijah. Salamat kay Moses na nagkaroon ng magandang buhay si Joshua. Salamat kay Elijah na nagkaroon ng buhay si Elisha. Nagkaroon ng magandang buhay si Elisha. Salamat kay Paul sapagkat si Timothy ay ginamit ng Diyos because of Paul. Kapatid, you need somebody. Amen. Believe me, you need somebody na magpapakita ng totoong ikaw. Kalimutan na natin yung mga taong mambobola lamang sa iyo. Magti-take advantage ng kahinaan mo. Na hindi niya man, wala namang kakayanan magtanggal, mag-switch on ng light. Wala namang kakayanan na magtanggal ng putik na nakabalot sa ginto mo, sa treasure. There is in you. There is treasure in you. Somebody here can testify na hindi nyo man lamang inaakala na gagamitin kayo ng Panginoon sa gawain na ito. Yung involvement mo sa area, hindi mo lang maaaring dito, hindi ka kumakanta sa choir, hindi ka tumutugtog sa musical instrument, hindi ka nag-usher, hindi ka security, hindi ka Sunday school teachers, pero may involvement ka sa good news classes, may involvement ka sa follow-up visitation, may involvement ka sa soul winning, may involvement ka sa gawain nito. You never dream it. Hindi mo lang nakita yan until somebody came to your life and that somebody shifted your life into a new level of your life. Thank God for Moses. Thank God for Elijah. Thank God for Paul. You've got to thank somebody that is able to shift your life into another level of your life. That's all for tonight, brethren. That's all for tonight. Brethren, maybe somebody here is living in sin at nagpapatuloy sa kasalanan, sapagkat minsan wala na tayong ibang nakikitang kasiyahan kundi yung mamuhay sa kasalanan. But you know what? Somebody will switch on the light and lighten the darkness of your life
And there you will see that there is treasure in you. You are a blessing. Yung hindi mo iniisip na blessing ka, makikita mo, blessing ka pala. Yung hindi mo iniisip na encourager ka, makikita mo, you can be an encourager. Yung hindi mo iniisip na magiging healer ka ng mga broken-hearted, you can be a healer. You are a blessing. Do you know that? You are a blessing. Now listen, ito lamang po panghuli. Nakikita mo ba si Paul? If you need somebody, may nakikita ka bang somebody that you can allow to mold you and to show you that there is treasure in you? Will you allow him? Will you allow her? Will you allow that somebody? Huh? Listen, tignan mong mabuti. Here is the example, kapatid. Kaya nga, in-expose ko na ngayon. May Timothy. May Moses. May Elijah. See, you understand that? May Abraham para kay Lot. You know that? Kapatid, tignan mo mabuti. Aralin mo mabuti. Itong kasama ko ngayon, paano niya ako tinitignan? Am I hearing something good from him? Am I hearing something special for my life? Is he concerned for my future? Is he concerned for my... Do you understand? Kailangan. Yung somebody na yun, i-break down ko lang saglit ha. Kunti na lang. Okay pa naman eh. I-break down ko lang para mo nawaan nyo. The good thing about if you have somebody na makakakita mga kapatid kung sino ka is this. Ang buhay na ito ay hindi ganito lamang. Kayo mga binata ay hindi lamang hanggang binata. Kayo mga dalaga, hindi lamang hanggang dalaga. Isang araw, mag-aasawa kayo, pero sino ang magpapakita sa inyo, ang magbubukas ng iyong puso at magsasabing, siya dapat ang mapangasawa mo? Do you understand what I'm saying? You need somebody to tell you that. See, sometimes, ginagawa na lamang po natin itong katatawanan, ginagawa po natin itong parang biruan, kapatid. Pero sino ang nagre-reveal po sa atin? Sino nagpapahayag sa atin? Sino nagpapakita sa atin ang totoong kalagayan natin na kung sino talaga ang kailangan natin sa buhay? You understand? Kapatid, mahirap. Hindi madali. Nagagawa ka ng decision. Gusto ko na mag-asawa at ganito na bang. Hindi madali. As you see, nahirapan niya ako eh. No? You see, you have to understand. You have to understand that you need someone, you need somebody for you to be somebody. Marami. Kung i-break down ko pa yun, mga kapatid, marami kang tatahakin sa buhay mo na kailangan mong maunawaan bago ka gumawa ng isang step. That's why you need somebody. When Joshua was with Moses, lagi niyang hinihintay ang words ni Moses bago siya gumawa ng isang step. When Elisha was with Elijah, same thing. Lagi siya naghihintay ng words from Elijah before he make another step. Kapatid, I said get away from people. From people that can only see your weakness and the dearth of your life and cannot see the grace of God in your life. Saan po tayo nakadepende? Hindi doon sa kasalanan natin, hindi doon sa dirt ng buhay natin, kundi nakadepende po tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo namumuhay sa araw-araw, sa evil, sa karumihan, kapatid, kundi nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos sa araw-araw. Kahit na tayo na lumayo sa Panginoon,
nabuhay pa rin tayo sa biyaya ng Panginoon. Somebody can testify in this auditorium tonight. Had it not been for the grace of God, I may not be around here tonight. Praise the Lord for His grace. Mula sa kaligtasan, biyaya na ng Diyos. Sa pamumuhay ko pa ngayon ay biyaya pa rin ng Diyos. Kailanman ay hindi ako mamuhay na labas sa biyaya ng Diyos. But listen, you need Moses. You need Elijah. You need Paul that will reveal who you are. Pero hindi yung i-reveal mga kapatid to condemn you, but i-reveal na sabihin sa iyo, may treasure. There is treasure in you. How I wish I could give you the spiritual eyes, the eyes, so that you can see what is in you. Siguro mga kapatid, kung yung mga kapatiran dito mga kapatid na na-involve sa drugs, kung nakita lamang nila kung anong kayamanan meron sila sa loob nila, hindi na sila mag-i-involve sa drugs. Kapatid, kayong nakikinig ngayon na mensaheng ito, na ngayon ay nababalot pa kayo ng pride, naway makita nyo na ang kayamanan na binabalot ng pride ng buhay ninyo ay mas lalo nyo pang dapat pagyamanin kaysa sa treasure. Yun ang dapat yung ingatan, yung treasure na binabalot ngayon ng pride ninyo upang mawala ang pride ninyo. Hindi magsashine at hindi mo mapapakinabangan yung treasure na yun hanggat siya'y nababalot ng pride. You have to take away pride so that the treasure will shine. I hope I'm clear tonight. That's all I have for you tonight. Pero mga kapatid, paalala lang, sino yung Paul sa buhay ninyo ngayon? If you're the Timothy, then if you are the Paul, anong nakikita mo sa Timothy mo? Anong nakikita mo sa kasama mo ngayon? Pera? Kaya lagi mo siyang kasama? Milk tea? Starbucks? Kaya lagi mo siya kasama, kaya gusto mo siya sa isa, kasama lagi kasi lagi kang nililibre. O kaya mo siya gustong kasamahin, not because you want to take advantage of his or her weakness, but you want to help. You want to be a blessing. May nakikita ka sa kanya na biyaya ng Panginoon. May nakikita ka sa kanya na kung matatanggal ko lang ito, I know, someday, I know, darating ang araw, mawawala itong dirt nito, mauubos ko rin kapupunas ito, kapapalis ito, mapapalis ko rin ito, at isang araw, magsashine din ang taong ito. Yung mga taong hindi pumapansin sa kanya, mapapansin din siya. Because you cannot ignore the light. Because the light will always outshine the darkness. Isang araw, sige lang, tiyaga lang tayo mga kapatid. Kayong mga Paul, magtiyaga lang. Kayong mga Moses, kayong mga Elijah, sige lang. Be patient. Trabahuin lang natin ang dapat natin trabahuin. Mawawala rin yung dirt na yan at lalabas din ang kinang ng ginto na yan. Ngayon, kung kayo man yung Timothy, totoo kaya na pinagsashine kayo? Totoo kaya na may pinapalabas sa inyo? Is there any day, time, or month sa buhay ninyo na may nagkausap na sa inyo tungkol sa buhay niyo in the future? Is there anyone? Is there anyone na nagtangka na ibigay o ipakita sa iyo kung sino talaga ikaw? And sometimes, kapatid, especially to you young people, ayaw niyong pag-usapan ng totoong ikaw. Forget it. Ang tawag natin doon ay masakit na katotohanan. But you cannot avoid it. You can ignore it now, but you cannot avoid it in the future. It will come. It's gonna happen. You need somebody. I said you need somebody.
Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless this message, oh God, in the life of your people. I'm limited, but my limitation is in your judgment, oh God. Bagamat ako po limitado, pero nasa inyo po ang tamang decision. Kung anong gagawin, anong magagawa para sa inyong mga anak. Please, oh God, speak to everyone tonight. Your heads are bowed. Your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's do something. Let's make business with God. Let's talk to God. Dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa narinig po namin mensahe. Kayo po, Panginoon, ang alam ko nagbibigay na mensahe, Panginoon. Ito po ay mensahe niyo para sa inyong mga anak, na bago po matapos man ang taon na ito, malaman po namin na kami po ay magiging isang magsashine if there is only somebody that can reveal who we are. Somebody that has the ability, oh God, to reveal who we are. Oh God, please, send us somebody and give us, oh God, a heart that is willing to be taught, willing to learn from the person whom you sent for us. Thank you, oh God. Bless your people, the individuals and the family who prayed together. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Did you get something tonight?